Hello! Welcome back to our channel. Kumusta po? Medyo matagal-tagal po tayo nakapag-update. Sana po okay lang po ang lahat sa bagong taon ng 2025. Since naging successful po tayo sa ating application ng Canadian citizenship, na ipasa ko po yung test nito, ay wala na po akong stress. Makapagpagawa na po tayo at makapag-update na po tayo ng mga balita patungkol po sa Canada. Sa lahat po ng mga job seekers at mga nangangarap na gustong pumunta ng Canada, itong video na to ay para sa inyo. Sa video na to ay isi-share ko naman sa inyo ang isang event na gaganapin ng mga employers ng Atlantic Canada, Atlantic Province of Canada. Kung naalala nyo po sa video na to, binanggit ko po dito na dito po ako nakakakuha ng employer na nag-hire sa akin dito sa Canada. Dati, nag-try ako sa Jobbank, sa Indeed.ca at iba pang mga platform, pero wala po akong swerte. Dito po ako sinwerte. Subukan nyo din po. Malay natin, di ba? Wala naman pong mawawala kung susubukan natin. Wala naman tayong ilalabas na pera sa pag-apply dito sa event na ito. Ang kagandahan po sa Atlantic event na ito, hindi po tayo maglalabas ng pera. Naibanggit ko na po kanina. Hindi po kailangan ng agency, hindi po kailangan ng agent or consultant para sa application na to. Iga-guide po kayo mismo ng taga-HR ng company na mag-hire po sa inyo. Uulitin ko po, hindi kailangan ng service charge, or placement fee, or processing fee. Wala po kayong ilalabas na pera. Pagka po halimbawa may nakausap po kayo at manghingi ng pera sa inyo ay mag-isip na po kayo. Huwag nyo pong ituloy. Talagang ex po kaagad yan. Scammer yan. Safe po ito dahil ito din po ang nabigay ng opportunity sa akin na makapunta dito sa Canada. At nakasama ko po ang aking mga anak. Direct hire po ito. Mismong employer po ang mag-i-interview sa inyo, face-to-face at virtual po. Bali, may dalawang event po na gagawin. Yung isa ay local, yung isa naman po ay international. Yung local hiring nila is virtual po yon. Yung mismong employer mo po ang makakausap mo. Yung international naman, lahat po ng outside ng Canada ay pwede pong mag-apply nito. Kaya galingan nyo po sa paggawa ang inyong detailed resume. Kasi po, yun po ang sandata natin para mapili po tayo. At tandaan natin, pag nag-apply po tayo dito sa Canada, yung resume natin, huwag nating lagyan ng picture. Dahil hindi po uso ang picture-picture ng resume dito sa Canada. Panoorin nyo din po ang video na to para po magka-idea kayo kung paano po gumawa ng resume. Ang nakakagandahan sa event na to, once po ma-hire tayo, ay mismong HR, iga-guide po tayo kung paano po tayo mag-process ng ating work permit hanggang sa magiging PR po tayo. Asikasuhin o i-ready na po natin ang ating mga requirements. I-share ko po sa inyo kung ano po yung mga requirements na mga pinagre-ready ko po noon nung nag-a-apply pa lang po ako. Nais ko lang pong banggitin na wag po nating ilimit sa isang bansa ang pag-a-apply natin pag nangangarap po tayo sa ibang lugar outside ng Pilipinas. Marami naman pong magandang lugar. Meron pong mga Europe, meron pong New Zealand, meron din pong Australia, kung saan po ang swerte natin. Ako po dati, mga halos 3 years po akong nag-a-apply, saka po ako pinalad. Ang sekreto dyan, wag itigil ang pag-a-apply, mas lalong magpupursige. At habang nag-a-apply po tayo, kailangan din nating magdahan-dahan na mag-review or mag-aral ng IELTS at asikasuhin yung ibang mga requirements, partial requirements na mga kakailanganin natin para mas mabilis ang proseso once makakita na po tayo ng employer. Nais ko lang din pong banggitin, baka po nag-worry kayo kasi nga po, lagi nating nababalitaan na may mga pagbabago sa immigration ng Canada at pahigpit ng pahigpit po ito. Pero itong sektor na to na kailangan ng Atlantic Province of Canada, hindi po ito kasama sa paghihigpit. Ito po ang mga hindi naaapektuhan, yung pong construction, healthcare, at agriculture. Kaya wag po tayong mangangamba kung maapektuhan po tayo dahil itong tatlong sektor na to ay protected po ng Canada. Hindi po siya naapektuhan.
Di po ba kanina nabanggit ko na kailangan na din nating mag-aral ng IELTS? Importante po yon dahil hindi po natin alam kung yung PR pathway natin ay kailangan ng IELTS. May mga PR pathway po na hindi nangangailangan ng IELTS. Pero mas sigurado po na ready po tayong mag-take ng IELTS anytime. Ako po dati, saka na po ako nag-IELTS nung na-hire na po ako. Ito po yung mga partial requirements na dapat nasa sa inyo na para mabilis na lang po ang takbo ng ating application. Mga birth certificates, marriage contract po if applicable. Dapat po meron po tayong valid passport, at least 3 years po ang validity nito. Pero ako po dati, nung nag-apply po ako dito sa Canada, na-renew ko na po ang aking passport. Kasi po, kinlaim ko na po siya na makakapunta po ako dito sa Canada bago po mag-expire ang aking ECA. Ang ECA po is valid ng 5 years. Meron din po akong video na ginawa para dito. Panoorin nyo din po ito kung meron po kayong time para po magka-ideya po kayo kung ano ang ECA. Pagdating naman po sa police clearance, hindi po muna ako kumuha ng NBI sa atin kasi valid lang po yon ng 3 months. Saka na po ako kumuha ng aking police clearance nung na-hire na po ako at in-advise na kailangan ng police clearance. Pero pag nasa ibang bansa po kayo, ang validity po ng police clearance sa ibang bansa is 1 year. Ganun po noon. Pero kailangan po nating i-double check ngayon. Baka po may mga pagbabago. Napaka-importante po nito. Kailangan po ang ating detailed resume. Dapat po yung job description natin ay tugma dun sa pangangailangan ng employer. Kasi dun po talaga ang pagbabasihan nila. Galingan nyo po. Okay, gamit ko po ang cellphone ko at binuksan ko yung Chrome. Type lang po natin ang New Brunswick International Recruitment 2025. Tapos search natin. Po tayong gumamit ng laptop or personal computer natin. Depende po kung ano po ang meron available kayo. Okay, so click natin tong una, Government of New Brunswick. Yan. So, mag-appear po sa window nyo itong page na to. Events Calendar. New Brunswick Events Calendar. Scroll down natin. So, meron po itong dalawang event. Ito po yung binanggit ko kanina. Itong una, virtual hiring po sila. Local po. Skilled trades. Ngayong February 2025. At yung pangalawa, yung sinabi ko po na international hiring, kung tugma po sa pangailangan ng mga employer, kung nasa healthcare po kayo, nasa Dubai po sila ng February 8 to 10, 2025 at nasa Doha naman sila ng February 12 and 13, 2025. Unahin natin buksan itong virtual na hiring nila. So, kailangan po nating mag-register. Once po, dapat bilisan nating mag-register dahil anytime po magsasara po itong link at hindi na po tayo makapag-register. Kung nandito po ang skills nyo, try nyo pong mag-apply. At nakasaad po dito, in-highlight po na registration submitted outside of Canada will be automatically refused. Ang tatanggapin po nilang applicants is yung mga nandito sa loob ng Canada, mga Canadians, permanent residents, and temporary residents. Ang kagandahan nito ay i-discuss po nila sa session. Kung kayo po ay selected, i-discuss po nila kung ano pong PR pathway ang para sa mga foreign workers na eligible po sa hinahanap ng employer. Kaya maganda po talaga ito. Sigurado po na may PR pathway kayo. Hindi po kayo may stress. Okay, check natin kung paano mag-register. Lahat po ng mga naka-asterisk ng red ay kailangan po nating fill upan. Lagay po natin ang ating first name, last name, email natin, yung personal email natin, hindi yung mga email na ginagamit natin sa social media. Tapos, confirm natin yung email natin. Tapos, kailan po ang date na gusto nyong sumali. So, isa lang po nakalagay. Wala pong iba. February 6 pala. So, dapat mag-apply po tayo before February 6 kasi po magsasara po ang link. So, ito po yung mga skilled na kailangan nila. Marami po, like construction managers, meron pong plumbers, carpenters, bricklayers, heavy-duty equipment, contractors, welders, electrician, ang dami po. Merong heavy equipment operator, lahat po ito kung skills nyo ay nandito po sa NOC na ito, applyan nyo na po.
So, pag na-select nyo na po yung skill nyo, punta na lang po kayo dito, select your NOC. Ayan, may mga numbers po dyan. Kung anin po sa inyo, piliin nyo na lang, click nyo na lang. Halimbawa po, itong contractor sa electrical. Okay, pili po natin kung saang country of residence po tayo. Kung halimbawa po, temporary foreign worker po kayo, so nilagay nyo po dito yung residence sa Pilipinas. Pero kung dito po kayo sa Canada, Canadian po kayo, or PR na, pwedeng Canada na ang ilagay nyo dyan. Sagutan lang po natin yung mga tanong dito, like in what country did you do your training, kung sa Pilipinas man o kung dito sa Canada, at kung ilang years po ang recent experience nyo to have in the selected occupation, yung recent experience nyo kung ilang taon, tapos if you have valid driver's license, kung wala ay okay naman po, meron naman yan dito yes or no, kung no, no, kung yes, pwedeng select ang yes. Do you have a valid Canadian Federal Express entry profile? Yan, pipiliin nyo po kung yes or no. Ito po yung express entry. Yan. Tapos, do you have a valid INB profile number? Kung wala, okay lang, lagay nyo no. Click natin yung privacy and policy. I understand. Tapos, click nyo din tong I agree. Ayan. Tapos, save and send. Once na-click nyo na po ang save and send, doon po sa second page, doon na po natin i-attach ang ating detailed resume at maghanda na din po kayo ng cover letter. Buksan naman natin tong nasa healthcare and education mission na gagawin sa Middle East. So, kailangan po din nating mag-register dito. Ayan. Check na lang natin, katulad nung kanina sa local hiring, ganun na ganun din po ang gagawin natin dito. Sa mga naka-asterisk, kailangan po nating fill upan ito. Scroll na lang natin pababa at sundan na lang po natin. Ito po yung mga kakailanganin nila. Merong psychologist, may registered nurse, licensed practical nurse, paramedical occupation like nurse aides, orderlies, patient service associates, home support workers, caregivers, and related occupations. Sa education naman, elementary school and kindergarten teachers, secondary school teachers, social workers. Ganon din po, katulad kanina, piliin nyo po yung NOC nyo, saan po kayo nag-training, kung anong bansa po. Fill upan lang po natin lahat ng mga tanong at scroll down natin. I-click natin ang privacy and I understand at scroll pa din tayo pababa. Click natin itong I agree. Tapos, save and next. Attach po natin ang ating detailed resume and ready po tayo ng cover letter. So, good luck po sa lahat ng mga nag-a-apply. Nawa po ay makamit natin ang ating mga pangarap na makapagtrabaho po sa ibang bansa para po may chance na makakasama po natin ang ating pamilya. Samahan din po natin ng maraming dasal. Wala pong imposible kung ibibigay po ni Lord. Kung para po sa atin yan, para po sa atin yan. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-like na rin natin, share para po makatulong sa iba na mangangarap na makapagtrabaho sa abroad, lalong-lalo na po dito sa Canada. Ingat po tayong lahat. God bless po. Bye! See you next time!